Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Muli po tayong nagsasama-sama sa ating paboritong oras upang pakinggan ang isang kwentong magpapaantig sa ating mga puso. Sabi nila, ang pananampalataya daw ay kayang maglipat ng bundok. Pero paano kung ang bundok na yon ay ang bakal na puso ng batas at ang tanging sandata mo lang ay ang dasal ng isang musmos? Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay tungkol sa pag-asa, pag-ibig, at mga himalang hindi inaasahan. Pumalo ang mabigat na martilyo sa kahoy. Isang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan ng katarungan. Mula sa kanyang kinauupuan sa ikalawang hilera, halos hindi na humihinga ang 7 taong gulang na si Hiraya Alpas. Ang kanyang mga munting binti ay hindi man lang sumasayad sa sahig. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang malawak at malamig na dagat ng takot. Ang lahat ng mga tao sa paligid niya ay nakasuot ng madidilim na damit. Mga mukha nila ay seryoso at walang buhay. Ngunit ang mga mata ni Hiraya ay nakatuon lamang sa isang tao, ang kanyang tatay, si Soliman Batumbakal. Nakatayo ito sa tabi ng isang abogado, nakasuot ng kulay kahel na damit na napakalaki para sa payat nitong katawan. Magulo ang kanyang buhok, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ito ang tatay na kilala niya, ang tatay na nagbabasa sa kanya ng kwento bago matulog, ang tatay na nagbubuhat sa kanya sa balikat para makita ang parada. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay isang estranghero, isang anino ng kanyang ama. Isang panganib sa lipunan. Ang malakas na boses ng piskal, si Mateo Villaroman, ay tumama sa dibdib ni Hiraya na parang isang suntok. Nakaturo ang daliri nito sa kanyang ama. Ang ebidensya ay malinaw. Ang taong ito ay nagkasala, walang duda. Mahigpit ang kapit ni Hiraya sa maliit na krus na gawa sa kahoy sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang tatay noong kaarawan niya. Mainit ito sa kanyang palad, isang piraso ng pag-asa sa gitna ng lumalamig na silid. Narinig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang lola sa tabi niya, ngunit hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa lalaking nakaupo sa pinakamataas na upuan, ang hukom. Tinatawag nila itong hukom na bakal, si Hukom Dasyo Mandaragat. Nakaupo ito sa kanyang malaking silya de gulong. Ang kanyang itim na roba ay parang baluti. Ang mukha niya ay isang maskara ng kawalang emosyon. Ang kanyang mga mata, sa likod ng makapal na salamin ay malamig, walang bahid ng awa. Pinapanood niya ang lahat, ngunit parang wala siyang nakikita. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang numero sa isang piraso ng papel. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata ni Hiraya at ng kanyang tatay. Sinubukan ni Soliman na ngumiti. Isang ngiti para sa kanyang anak. Isang pahiwatig na magiging maayos ang lahat. Ngunit ang lumabas ay isang pilit na pagngiwi, isang basag na pangako. At sa ngiwing iyon, nakita ni Hiraya ang lahat. Ang pagod, ang sakit, at ang pagsuko. Hindi niya ito papayagan. Huminga ng malalim ang hukom. Ang buong silid ay naghihintay. Ang bawat paghinga ay tila tumigil. Ito na. Ibababa na ang hatol. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya na iniharap sa korteng ito, ang boses ni Hukom Dasyo ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal na palayaw sa kanya. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng hawak ng kanyang lola sa kanyang balikat. Ipapahayag ng korteng ito ang pinal na hatol bukas ng umaga. Muling pumalo ang martilyo, mas malakas, mas pinal. Isang kolektibong paghinga ang kumawala sa mga tao sa silid. May mga bumulong, ang iba ay umiling. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon
ay isang sentensya ng kamatayan. Bukas ng umaga. Ilang oras na lang ang natitira. Habang tumatayo ang lahat at nagsisimulang mag-alisan, nanatiling nakaupo si Hiraya. Nakatingin sa papalayong likod ng kanyang ama habang ginagabayan ito ng mga gwardiya. Kinakapos siya ng oras at sa kaibuturan ng kanyang munting puso, alam ni Hiraya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mga batas ng tao. Isang bagay na tanging ang langit lamang ang makakarinig. Malamig ang sahig na semento ng selda. Amoy panlinis at kalungkutan. Isinandal ni Soliman Batumbakal ang kanyang likod sa pader. Ang mga mata niya'y nakapikit. Ngunit ang isip niya'y gising na gising. Ang huling imahe na nakatatak sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang anak sa gitna ng korte. Ang maliliit na balikat nito na pilit na nagpapakatatag. Ang mga mata nitong puno ng pag-aalala, pero mayroon pa ring ningning ng hindi matitinag na pananampalataya. Hiraya, ang kanyang Hiraya. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi at kasama nito, dinala siya ng kanyang alaala pabalik sa isang panahong mas mainit, mas maliwanag. Isang panahong ang tanging rehas na nakikita niya ay ang bakod na kawayan sa kanilang munting hardin. Tatay, tingnan mo, may bulaklak na ang kamatis natin. Ang masayang sigaw ni Hiraya ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog sa ilalim ng puno ng mangga. Napangiti si Soliman habang pinapanood ang kanyang anak na maingat na sinusuri ang bawat halaman. Ang buhok nito ay nakatali sa 2 tirintas at may bahid ng lupa sa kanyang pisngi. Sa kanilang munting hardin, sila ang hari at reyna. Ganyan talaga, anak, sabi ni Soliman habang lumalapit. Kapag inalagaan mo ng mabuti at buong katapatan, magbibigay ito sa iyo ng matapat na ani. Matapat na ani? Tanong ng bata. Ang mga matay puno ng pagtataka. Oo, ibig sabihin, ang bunga ay kasing tamis ng pagmamahal na ibinigay mo rito. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay simple at tama. Ang kanilang buhay ay hindi marangya, pero puno ito ng pagmamahal. Ang kanyang maliit na negosyo ng pag-aayos ng mga sasakyan ay sapat na para sa kanilang dalawa. Para sa kanya, iyon ang tunay na kayamanan. Naalala niya ang isang hapon, habang nagkakape siya sa kanilang beranda, tumunog ang kanyang telepono. Isang negosyante mula sa kabilang bayan, isang alok. Soliman, madali lang ang trabaho, sabi ng boses sa kabilang linya. May mga pyesa akong kailangang mawala mula sa warehouse ng kalaban. Palitan mo lang ng luma, walang makakaalam. Malaki ang ibibigay ko sa'yo. Tumingin si Soliman kay Hiraya na naglalaro ng bahay-bahayan sa di kalayuan. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. Pasensya na, matatarag na sagot ni Soliman. Hindi ako tumatanggap ng ganyang klaseng trabaho. Ang perang hindi pinagpaguran ng tama ay may dalang kamalasan. Narinig niya ang pagmumura sa kabilang linya bago ito ibaba. Hindi niya iyon pinansin. Ang mahalaga ay ang kapayapaan ng kanyang konsensya at ang turo na iiwan niya sa kanyang anak. Ang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang binabasahan niya si Hiraya ng kwento tungkol sa mga anghel, biglang yumanig ang kanilang bahay. Isang malakas na kalabog ang sumira sa kanilang pintuan. Sumigaw si Hiraya. Mga anino ng malalaking tao ang pumasok. May dalang mga flashlight na sumilaw sa kanilang mga mata. Soliman Batumbakal, arestado ka! Naramdaman ni Soliman ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sigaw, mga salitang hindi niya maintindihan. Pagnanakaw, ebidensya, testigo.
Ngunit ang tunog na bumasag sa kanyang puso ay ang humihiyaw na sigaw ng kanyang anak. Tatay! Tatay! Huwag po! Tatay! Iyon ang huling imahe niya ng kanilang tahanan. Ang mukha ni Hiraya na puno ng luha at takot. Ang mga braso nitong pilit na umaabot sa kanya habang hinihila siya palabas sa gabi. Ang kanyang pangako, huwag kang mag-alala, anak. Palaging nandito si tatay, ay naging isang kasinungalingan sa isang iglap. Nagmulat si Soliman. Ang init ng alaala ay napalitan ng nagyayelong katotohanan ng kanyang selda. Iniisip niya ang pangakong yun ngayon. At ang bigat nito ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Pinalo niya ang kanyang kamao sa pader, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang pangako na yon ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Ngunit habang papalapit ang umaga ng paghatol, nararamdaman niyang paubos na ang kanyang lakas. Ang pag-asa ay dahan-dahang namamatay sa malamig at madilim na lugar na ito. Sa kaharian ni Hukom Dasyo Mandaragat, ang batas ay ang hangin na kanyang nilalanghap at ang katahimikan ay ang kanyang korona. Sa loob ng kanyang bulwagan ng katarungan, ang lahat ay sumusunod sa kanyang ritmo, sa kanyang mga patakaran. Ang bawat kaso ay isang folder. Ang bawat tao ay isang pangalan. Si Soliman Batumbakal ay isa na namang folder na malapit ng isara. Isa na namang pangalan na malapit ng ilagay sa listahan ng mga nagkasala. Mula sa kanyang mataas na pwesto, pinagmasdan niya ang silid. Nakita niya ang halos sumukong si Soliman Batumbakal. Nakita niya ang mayabang na ngiti sa mga labi ni Piskal Mateo Villaroman. Nakita niya ang mga taong naghihintay. Para sa kanya, ito ay isang ritual, isang sayaw na saulado na niya. Inayos niya ang mga papeles sa kanyang harapan, kahit hindi naman kailangan. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa kanyang isipan. Maximum sentence, walang pag-aalinlangan. Iyon ang hinihingi ng ebidensya. Iyon ang hinihingi ng batas. Huminga siya ng malalim, handa nang magsalita. Handa nang tapusin ang sayaw na ito. Ang korteng ito ay natigil siya. Isang munting figura ang tumayo mula sa ikalawang hilera. Ang anak ng akusado, si Hiraya. May determinasyon sa bawat hakbang ng bata habang ito'y naglalakad palayo sa kanyang lola, patungo sa gitna ng silid, sa espasyong nasa pagitan ng akusado at ng hukom. Ang mga gwardiya ay natigilan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. Si Piskal Villaroman ay nakakunot ang noo, handang magprotesta. Pero si Hukom Dasyo ay hindi kumilos. May kung anong pumigil sa kanya. Huminto ang bata sa gitna ng lahat. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, lumuhod ito sa malamig na marmol na sahig. Ipinikit nito ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga munting palad. Ang buong silid ay natahimik. Maging ang mga bulungan ay namatay. Tanging ang tinig lamang ng bata ang umalingaw-ngaw, malinaw at matatag sa kabila ng kabataan nito. Mahal na Birheng Maria, nagsimula si Hiraya, ang boses niya'y isang dasal. Alam niyo po na mabuti ang tatay ko. Alam niyo po na hindi niya ginawa ang ibinibintang nila. Naramdaman ni Dasyo ang pamilyar na pagkayamot. Isang sirko. Ginagawa nilang sirko ang kanyang korte. Ngunit nagpatuloy ang bata at ang boses nito ay tumaas, puno ng isang kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap, ipakita niyo po sa kanila ang katotohanan. Tumingala ang bata at ang mga mata nitong puno ng luha ay direktang tumama sa mga mata ni Hukom Dasyo. Ang mga mata niya ay parang dalawang bituin na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. At pagkatapos,
Sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Nangangako po ako. Ang sigaw ni Hiraya. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng pananalig. Nangangako po ako na kung papalayin ni Hukom Dasyo ang aking ama, muli siyang makakalakad. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa buong korte. Ngunit hindi iyon ang narinig ni Dasyo. Hindi ang reaksyon ng mga tao ang kanyang naramdaman. Sa sandaling binitawan ng bata ang mga salitang yon, sa eksaktong segundo na tumama ang mga ito sa kanyang pandinig, may nangyari. Sa ilalim ng kanyang itim na roba, sa kanyang mga binti na 15 taon ng walang buhay, walang pakiramdam, walang silbi, mayroon siyang naramdaman. Hindi sakit, hindi kirot, kundi isang kislap. Isang kislap ng kuryente na gumapang mula sa kanyang gulugod, pababa sa kanyang mga hita. Isang multo ng pakiramdam. Isang alaalang matagal nang ibinaon sa limot. Isang pagyanig na napakabilis at napakahina. Ngunit para sa isang taong 15 taon ng manhid, iyon ay isang lindol. Napasinghap si Hukom Dasyo Mandaragat. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa braso ng kanyang silya de gulong. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang maskara ng hukom na bakal ay nabasag. Sa isang iglap, ang kanyang kaharian ay nayanig at ang kanyang korona ng katahimikan ay nahulog. Ang lindol sa mga binti ni Hukom Dasyo Mandaragat ay nawala na. Ngunit ang mga aftershock nito ay yumay-anig ngayon sa buong bulwagan ng Katarungan. Nagsimula ang mga bulungan na parang bubuyog na nagkakagulo. Ang mga abogado ay nagtitinginan. Si Piskal Villaroman ay nakatayo. Ang bibig ay bahagyang nakabukas, naguguluhan. At sa gitna ng lahat, ang batang si Hiraya ay nakaluhod pa rin. Ang mga matay nakatitig sa kanya, puno ng nagtitiwalang pag-asa. Para kay Dasyo, ang ingay ay parang ugong sa ilalim ng tubig. Ang tanging malinaw ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Isang ritmong matagal na niyang hindi naramdaman. Guni-guni? Isang laro ng isip dahil sa stress? Imposible. Kinailangan niyang bawiin ang kontrol. Iyon ang kanyang sandata. Ang kontrol. Katahimikan. Ang kanyang sigaw ay mas malakas at mas garalgal kaysa sa kanyang inaasahan. Gumamit siya ng puwersa para abutin ang martilyo at ipinukpok ito sa kahoy ng paulit-ulit. Ang bawat palo ay isang pagtatangkang patahimikin, hindi lang ang korte, kundi pati na rin ang kaguluhan sa loob ng kanyang sarili. Bang bang bang. Tumahimik ang lahat, nagulat sa kanyang reaksyon. Ang paglilitis na ito ay ipinagpapaliban. Sabi niya, hirap na hanapin ang mga salita. Sineday, hanggang sa isang petsang hindi pa naitatakda. Isang alon ng pagtataka ang muling gumapang sa silid. Sineday, walang taning? Ito ay isang hakbang na halos hindi nangyayari, lalo na sa isang kasong malapit ng matapos. Hindi na niya hinintay ang reaksyon nila. Agad niyang pinaatras ang kanyang wheelchair. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinipihit ang mga gulong. Adjourn! Sigaw niya sa kanyang alguwasil. Habang mabilis siyang dinadala palabas ng silid hukuman patungo sa kanyang pribadong opisina, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pag-asa sa mukha ni Soliman Batumbakal. At iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Galit sa bata, galit sa ama nito, at higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil sa isang segundong kahinaan. Pagpasok sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto ng malakas. "Huwag ninyo akong istorbohin," sigaw niya sa kanyang sekretarya na nag-aalalang sumusunod. Nang marinig niya ang paglak ng pinto, doon lamang siya huminga. Mag-isa. Ligtas. Tumingin siya sa kanyang mga binti.
2 piraso ng walang silbing laman na nakabalot sa itim na pantalon. 15 taon. 15 taon ng pagiging manhid. 15 taon ng pag-upo sa silyang ito na siyang naging kanyang trono at kanyang kulungan. Sinubukan niyang isipin muli ang pakiramdam, ang kislap, ang multo ng sensasyon. Pero wala na. Bumalik na ang dati, ang pamilyar na kawalan. Guni-guni mo lang yun, Dasyo. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig. Pinaglalaruan ka lang ng isip mo. Sinubukan niyang bumalik sa trabaho, tingnan ang ibang mga kaso. Ngunit ang mga letra ay nagsasayawan sa papel. Ang mga salita ng bata ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang ulo. Muli siyang makakalakad. Isang panunuya, isang kalapastanganan. Sa sobrang inis, kinuha niya ang ballpen sa kanyang mesa. Isang matulis na ballpen. Walang nag-iisip, itinago niya ito sa ilalim ng mesa at itinusok sa kanyang hita. Malakas, walang anuman. Itinusok niya ulit. Mas malakas pa. Wala pa rin. Walang sakit, walang pakiramdam. Tanging ang presyon lamang ng kanyang kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawa na puno ng kabiguan. Sinasabi na nga ba? Isang malupit na biro ng tadhana. Isang sandali ng huwad na pag-asa para ipaalala sa kanya kung ano ang nawala sa kanya. Sa sobrang galit, hinawi niya ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Ang mga folder, papeles at libro ay nagsiliparan at bumagsak sa sahig. Isang bagyo ng papel ang umikot sa kanyang paanan. Sa gitna ng kalat, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang libro ng batas na nabuksan sa pagbagsak. At mula sa pagitan ng mga pahina nito, isang maliit na litrato ang dumulas at humarap sa kanya. Isang litrato niya. 15 taon na ang nakalipas. Nakatayo, nakangiti. At sa tabi niya, isang babaeng may ngiting kasing liwanag ng araw. Biglang bumalik ang lahat. Ang dagat, ang hangin, ang tawa niya, ang amoy ng kanyang buhok, ang pangako nila sa isa't isa, at ang tunog ng bumabasag na salamin at pumipilipit na bakal. Ang sahig ng opisina ni Dasyo ay isang sementeryo ng mga papeles, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang litrato. Ang papel nito ay luma na at medyo kupas sa mga gilid. Isang relikya mula sa isang buhay na parang pag-aari ng ibang tao. Dahan-dahan, pinulot niya ito. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Sa litrato, siya ay nakatayo. Nakatayo. Ang mga paa niya ay nakabaon sa buhangin. Malapad ang kanyang ngiti. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Elara. Ang kanyang Elara. Ang buhok nito'y nililipad ng hangin mula sa dagat. At ang tawa nito'y tila naririnig pa niya kahit sa litrato lang. Isang dampi sa lumang litrato. At ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay nagsimulang gumuho. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang alon. Dasyo, mandaragat ka nga talaga, biro ni Elara habang mahigpit siyang nakakapit sa braso nito. Nasa gitna sila ng dagat, sakay ng isang maliit na bangka. Ang araw ay pababa na. Nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Siyempre, mayabang na sagot ng binatang si Dasyo. Ang dagat ang aking unang pag-ibig. Ganoon? Sabi ni Elara, kunwari nagtatampo. Pangalawa lang pala ako. Hinalikan siya ni Dasyo sa noo. Hindi, ikaw ang aking huling pag-ibig, ang aking pampang, ang aking tahanan. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap sa ilalim ng papalubog na araw. Ang isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan, 3 anak, 2 lalaki na tuturuan niyang maglayag, at isang babae
na magmamana ng kagandahan ng ina nito. Ang mga pangarap ay simple, abot kamay, at perpekto. Ilang buwan lang ang lumipas. Ang hangin ng dagat ay napalitan ng amoy ng aspalto sa isang madilim na kalsada. Pauwi na sila mula sa isang hapunan kasama ang kanilang mga kaibigan. Si Dasyo ang nagmamaneho. Si Elara ay mahimbing na natutulog sa tabi niya, ang ulo'y nakasandal sa bintana. Masaya si Dasyo, payapa ang kanyang puso. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag, 2 ilaw na papalapit ng napakabilis, isang ugong ng makina, isang busina na huli na sa lahat. Wala na siyang ibang naalala, kundi ang tunog. Ang tunog ng nababasag na salamin, nayuyuping bakal, at ang sarili niyang sigaw na tinatawag ang pangalan ni Elara. Pagkatapos, katahimikan. Nagising siya sa puti. Puti ang kisame, puti ang kumot, amoy gamot. Dasyo, anak! Ang basag na boses ng kanyang ina. Sinubukan niyang bumangon, ngunit walang sumunod. Ang kanyang mga binti. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Anong nangyari? Tanong niya. Ang lalamunan ay tuyo. Si Elara? Nasaan si Elara? Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang sugat. Ang pag-iling ng kanyang ama. Ang mga luhang bumuhos mula sa mga mata ng kanyang ina. Iyon na ang sagot. Wala na siya. Lasing ang driver ng truck. Hindi ka na muling makakalakad. 3 parirala, 3 pako na ipinukpok sa kanyang ataul. Sa korte, pinanood niya ang paglilitis ng lalaking pumatay sa kanyang pangarap. 10 taong pagkakakulong. 10 taon para sa isang buhay na kinuha at isang buhay na sinira. Naramdaman niya ang walang silbing galit. Ang batas ay malamig. Ang batas ay kulang. Hindi nito kayang ibalik ang nawala. Hindi nito kayang punan ng butas sa kanyang puso. Sa araw na yon, namatay ang binatang si Dasyo Mandaragat. At mula sa kanyang abo, isinilang ang hukom na bakal. Isang hukom na walang awa, walang puwang sa emosyon. Gagamitin niya ang malamig at kulang na batas nang walang pag-aalinlangan. Dahil ang pag-ibig at pag-asa ay nagdulot lamang sa kanya ng sakit. Bumalik si Dasyo sa kasalukuyan. Nasa sahig pa rin siya ng kanyang opisina. Ang litrato ni Elara ay nasa kanyang kamay. Isang patak ng luha ang pumatak sa lumang litrato. Sinundan pa ito ng isa. At isa pa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, si Hukom Dasyo Mandaragat, ang hukom na bakal, ay umiyak. Umiyak siya para kay Elara. Umiyak siya para sa binatang mandaragat na hindi na muling makakatayo. At umiyak siya para sa kaluluwang ikinulong niya sa loob ng napakatagal na panahon. Nang tumila ang kanyang mga luha, isang kakaibang kapayapaan ang pumalit. Hindi pa siya buo, malayo pa, ngunit ang pader ay may lamat na. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga nagkalat na papeles sa sahig. Ang kaso ni Batong Bakal. Isang ama at isang anak na babae. Pinulot niya ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. "Cynthia," sabi niya sa kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bagong bigat, isang bagong determinasyon. "Dalhin mo sa akin ang lahat ng ebidensya sa kaso ni Batong Bakal. Lahat." Ang kape ay lumamig na sa tasa ni Piskal Mateo Villaroman, ngunit hindi niya ito napansin. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang maluwag na opisina. Pinapanood ang mga sasakyan sa ibaba. Ngunit ang kanyang isip ay nasa loob ng bulwagan ng katarungan. Paulit-ulit na pinapanood ang eksena kanina. Ang pagluhod ng bata. Ang kakaibang reaksyon ni Hukom Dasyo. Ang desisyong siniday. May mali. Isang bagay na hindi niya makontrol ang nangyayari at yun ang kinatatakutan niya.
Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang sekretarya ni Hukom Dasyo, isang babaeng may edad na at laging seryoso ang mukha. "Prosecutor Villaroman," sabi nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Hinihingi ni Judge Mandaragat ang lahat ng orihinal na kopya ng ebidensya, particular na ang uncompressed video file mula sa security camera. Dinaramdaman ni Mateo ang isang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Ang orihinal na file, hindi ang kopya na iprinisinta niya sa korte. Sa siyempre, pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Ipapahanap ko agad sa mga tauhan ko. Nang makaalis ang sekretarya, napasandal si Mateo sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bakit? Bakit biglang naging interesado ang hukom na bakal sa mga teknikal na detalye? Tumunog ang kanyang telepono. Isang pribadong numero. Alam na niya kung sino iyon. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Mateo?" Ang boses sa kabilang linya ay malalim, makapangyarihan, at walang pasensya. Ang boses ng kanyang tito Rodolfo. "Tito," sagot ni Mateo. Sinisikap na itago ang kaba. "Anong nangyayari dyan? Anong ibig sabihin ng indefinite postponement?" Diretsong tanong ng tiyuhin. "Akala ko ba'y tapos na ang usapan? Isang simpleng kaso lang yan. May nangyaring hindi inaasahan. Ang anak ni Batong Bakal, wala akong pakialam sa anak niya." Putol ng tiyuhin. "Ang pakialam ko ay si Batong Bakal. Ang taong yon ay isang tinik sa negosyo ko. Ayaw magpatinag sa mas madaling paraan, kaya kailangang turuan ng leksyon. Naiintindihan mo ba kung gaano kaimportante na manatili siyang nakakulong?" "Opo, tito. Pero si Hukom Dasyo..." "Si Dasyo ay isang baldado na puno ng galit sa mundo. Gamitin mo yan. Huwag kang maging tanga, Mateo. Ayusin mo yan. O baka pati ang pinaghirapan ng ama mo ay madamay." Ang banta ay malinaw. Bago pa man makasagot si Mateo, ibinaba na ng kanyang tiyuhin ang telepono. Napahilamos si Mateo sa kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang nakita niya ay hindi isang matagumpay na piskal, kundi isang tuta. Isang marioneta na pinaglalaruan ng kanyang makapangyarihang pamilya. Pumasok siya sa propesyong ito na may pangarap na maging kampeon ng hustisya. Ngunit heto siya ngayon. Binabaluktot ang batas para protektahan ang krimen. Upang takasan ang kanyang refleksyon, bumalik siya sa kanyang computer. Kailangan niyang tiyakin na walang butas ang kanilang ebidensya. Binuksan niya ang video file na kanilang inedit. Dito, malinaw na makikita ang isang lalaking kamukha ni Soliman na tumatakbo palayo sa lugar ng krimen. Perpekto ang pagkakagawa. Halos. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Mabilis, mabagal. Pagkatapos ay frame by frame. Sa ika-10 panonood, doon niya nakita. Isang maliit, halos hindi mapansing detalye. Sa kanang sulok ng video, may isang digital na orasan sa dingding. Habang tumatakbo ang lalaki, sa isang split second, sa pagitan ng ika-2 at ika-3 segundo, ang numero sa orasan ay tumalon. Mula 10:32:12 p.m. ay naging 10:32:14 p.m. Nawala ang isang segundo. Isang maliit na glitch sa pag-i-edit na hindi nila napansin. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Isang patak ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Isang segundo. Isang segundo lang. Para sa karamihan, wala lang yon. Ngunit alam niya ang reputasyon ni Hukom Dasyo, ang kanyang pagiging metikuloso, ang kanyang talas ng isip. Ang isang segundong iyon ay isang maliit na gasgas sa isang perpektong kasinungalingan, isang pirma ng kanilang pandaraya. At alam niyang kung may isang taong kayang makakita ng gasgas na iyon ay ang Hukom na Bakal.
Ang mga araw sa loob ng kulungan ay pare-pareho lang. Ang paggising sa tunog ng bakal, ang pagkain na walang lasa, ang mahabang oras ng pag-iisip. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may kakaibang naramdaman si Soliman Batumbakal, isang butil ng pag-asa. Ang balita tungkol sa biglaang pagpapaliban ng kanyang kaso ay mabilis na kumalat. Narinig niya ang mga bulungan mula sa mga gwardiya, ang pagtataka sa boses ng kanyang abogado nang tumawag ito kanina. "Hindi ko maintindihan, Soliman," sabi ng kanyang abogado sa telepono. 15 taon na akong abogado, pero ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Hukom Dasyo Mandaragat. Ipinagpaliban ng isang kaso nang walang taning dahil lang sa isang dasal? May ibang dahilan ito. At iniimbestigahan niya ulit ang lahat. Ang mga salitang yon ay parang sariwang hangin sa isang silid na kulob. Hindi pa ito kalayaan, ngunit hindi na rin ito ang tiyak na kapahamakan na kanyang kinakaharap kahapon. Ngunit ang tunay na liwanag ay dumating ng hapon na yon sa visiting area. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo ang kanyang si Hiraya, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. "Tatay!" Masayang bati nito. Ang boses ay dumadaan sa depektibong telepono. "Anak!" sagot ni Soliman. At ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Inilagay niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Ganoon din ang ginawa ni Hiraya. Ang kanyang munting kamay ay eksaktong tumapat sa kamay ng ama. Isang pagdampi na pinaghihiwalay ng salamin, ngunit pinagbubuklod ng pagmamahal. "Sinabi ko sa iyo, tatay," bulong ni Hiraya. Ang mga matay nagniningning. Dinig ng mahal na ina ang dasal ko. At alam mo ba, hindi lang ako ang nagdarasal. Sinabi ko sa mga kaibigan ko sa eskwela at nagdarasal din sila para sa iyo tuwing gabi. Naramdaman ni Soliman ang panunubig ng kanyang mga mata. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, ay lumikha ng isang maliit na hukbo ng mga nagdarasal para sa kanya. Ang pananampalataya nito ay purong-puro, walang bahid ng pagdududa sa masamang mundo. At ang pananampalatayang iyon ay nakakahawa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at takot na kanyang naramdaman ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-aalab na pananampalataya. Hindi lang sa Diyos, kundi pati na rin sa kabutihan na kayang dalhin ng kanyang anak. Nang matapos ang oras ng dalaw, bumalik si Soliman sa kanyang selda na may bagong lakas. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay hindi na isang butil. Isa na itong halaman na nagsisimulang umusbong. Gabi na. Habang ang kanyang mga kasamahan ay natutulog na, lumuhod si Soliman sa tabi ng kanyang kama. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay makulong, ang kanyang dasal ay hindi isang desperadong pakiusap na puno ng pagdududa. Ito ay isang dasal ng pasasalamat, isang dasal na may tunay na pananalig. "Panginoon," bulong niya sa dilim, "salamat po. Salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng isang anak na tulad ni Hiraya. Anuman po ang mangyari, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat." Nang siya'y tumayo, narinig niya ang pagbukas ng maliit na siwang sa pinto ng kanyang selda. Isang gwardiya ang sumilip. "Batumbakal," sabi nito sa mahinang boses. "May nag-iwan nito para sa'yo." Isang lumang Biblia ang iniabot sa kanya. Bago pa man makapagtanong si Soliman, nagsara na ulit ang siwang. Nagtataka, binuksan niya ang Biblia. Isang maliit na piraso ng papel ang nakatupi sa loob ng aklat ng mga awit. Binuklat niya ito. May nakasulat na 2 pangungusap gamit ang magaspang na sulat kamay. May nakatingin, "Mag-ingat ka." Gabi na, ngunit ang tanging ilaw sa opisina ni Hukom Dasyo Mandaragat ay nagmumula sa monitor ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, nakatutok sa paulit-ulit na pag-playback ng isang video. Ang imahe ng isang lalaking tumatakbo,
Ang digital na orasan sa dingding, paulit-ulit, frame by frame. At doon, nakita niya, sa pagitan ng 10:32 to 12 at 10:32:14, isang segundong nawawala, isang maliit na bitak sa isang perpektong kasinungalingan, isang maliit, halos hindi makitang pandaraya, isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dasio. Hindi ito isang ngiti ng kaligayahan, kundi ng tagumpay. Ang tagumpay ng isang mangangaso na sa wakas ay natagpuan ng bakas ng kanyang biktima. Hindi ito himala, ito ay lohika, ito ay katotohanan, at ito ay isang bagay na kaya niyang hawakan at gamitin. Handa na siyang kumilos. Bukas ng umaga, magpapatawag siya ng isang pribadong pagdinig. Ipapakita niya ang kanyang natuklasan. Ipapatawag niya ang mga eksperto. Gagamitin niya ang buong bigat ng kanyang kapangyarihan para durugin ang kasinungalingang ito. Ngunit bago pa man niya maabot ang telepono, isang mabilis na katok ang narinig sa kanyang pinto. "Pasok," sabi niya. Medyo inis sa istorbo. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Cynthia, at sa likod nito ay si Piskal Mateo Villaroman. May dala itong isang manipis na folder at ang kanyang mukha ay isang maskara ng seryosong determinasyon. "Judge, paumanhin po sa abala," sabi ni Mateo. Ang boses ay matatag. "Ngunit meron po kaming urgent motion to submit new evidence. Ito po ay napakakritikal sa kaso." Kumunot ang noo ni Dasio. Anong klaseng ebidensya? Inilatag ni Mateo ang folder sa kanyang mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga litrato, dokumento, at isang sinumpaang salaysay. May lumantad po na bagong testigo. "Judge," paliwanag ni Mateo, ang bawat salita ay maingat na pinili. Isang dating kasamahan ni Mr. Batumbakal. Ayon sa kanyang salaysay, si Soliman Batumbakal ay matagal ng miyembro ng isang sindikato na sangkot sa pagnanakaw at pagbebenta ng mga piyesa ng sasakyan. Kinuha ni Dasio ang mga dokumento. May mga litrato na nagpapakita kay Soliman na nakikipag-usap sa mga taong kilala ng pulisya bilang mga kriminal. May mga kopya ng bank records na nagpapakita ng mga transaksyon na mahirap ipaliwanag. Ang sinumpaang salaysay ay detalyado, puno ng mga petsa, lugar at pangalan. Bawat piraso ng bagong ebidensya ay parang isang pala ng lupa na ibinabaon ang anumang duda na mayroon si Dasio. Ito ay mas malakas, mas nakakakumbinsi. Ito ay nagbibigay ng isang malinaw na motibo na hindi nila nakita noon. Ang isang segundong nawawala sa video, nagmumukha na itong isang maliit at walang kwentang detalye sa harap ng bundok ng bagong ebidensyang ito. Tumingin si Dasio mula sa mga papeles patungo kay Mateo. Nakita niya ang kumpiyansa sa mga mata ng piskal at sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang pakiramdam sa kanyang mga binti, ang dasal ng bata, ang kanyang pag-iyak para kay Elera, ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Lahat ng iyon ay nagmistulang isang kahangalan. Naramdaman niya ang init ng kahihiyan na gumapang sa kanyang batok. Nagpadala siya sa emosyon. Nagpadala siya sa isang desperadong pag-asa na dulot ng isang bata. At muntik na siyang magkamali. Muntik na niyang palayain ang isang profesional na kriminal dahil sa isang sentimientong kahibangan. Ang lamat sa pader ng kanyang puso ay muling nagsara. Ang init na kanyang naramdaman ay muling naging yelo. Ang hukom na bakal ay bumalik. Mas malamig, mas matigas. Itinulak niya palayo ang mga papeles. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Salamat, prosecutor. Tinatanggap ng korte ang mga ebidensyang ito." Tumingin siya sa kanyang telepono at pinindot ang intercom. Ang kanyang boses ay muling naging ang pamilyar na boses ng batas. Malamig, makapangyarihan at pinal. "Cynthia, ipatawag muli ang korte bukas.
Tatapusin na natin ito. POV, Soliman Batumbakal. Ang hangin sa loob ng bulwagan ng Katarungan ay mas mabigat kaysa dati. Ang butil ng pag-asa na naramdaman ni Soliman kahapon ay nadurog na at naging alikabok. Ang balita tungkol sa bagong ebidensya ay parang isang pader na humarang sa kanyang daraanan. Ngayong umaga, habang nakatayo siyang muli sa harap ng hukom, nararamdaman niyang ito na talaga ang katapusan. Tumingin siya sa kanyang anak na si Hiraya, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang ningning sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito at takot. Ang pananampalataya nito ay sinusubok at iyon ang pinakamasakit sa lahat para kay Soliman. Ang makitang masira ang inosenteng puso ng kanyang anak. POV, Hukom. Dasyo Mandaragat. Nakatayo si Hukom Dasyo sa likod ng kanyang pulpit. Ang mga kamay ay nakapatong sa makapal na folder ng kaso. Ang kanyang muka ay isang blankong canvas. Walang bakas ng pag-aalinlangan kagabi. Walang bakas ng emosyon. Siya ang batas. At ang batas ay malinaw. Matapos ang masusing pagsusuri sa lahat ng lumang ebidensya at sa pagtanggap ng mga bago at mapagpasyang katibayan, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay isang malamig na agos na bumalot sa buong silid. Yang korteng ito ay nakahanap ng isang konklusyon. Ang bawat salita ay isang martilyo. Dahan-dahang ipinupokpok sa huling pako sa ataol ng kalayaan ni Soliman. Sa kasong ito ng pagnanakaw, ang korteng ito ay napatunayan ng walang anumang pag-aalinlangan na ang akusado, si Soliman Batumbakal, ay huminto siya. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa direksyon ng bata. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Hindi na ito ang mga matang puno ng pananampalataya na humamon sa kanya. Ngayon, ang mga ito ay mga matang puno ng luha. Mga matang nagmamakaawa, hindi para sa isang himala, kundi para sa kanyang ama. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang bata na nakaluhod. Ang tinig nitong umaalingaw-ngaw. Muli siyang makakalakad. At kasabay ng alaala, bumalik ang multo ng pakiramdam. Isang bahagyang kuryente sa kanyang mga binti. Mas mahina kaysa sa dati, ngunit nariyan. Isang paalala. Nag-alinlangan siya. Ang mga salitang guilty ay nasa dulo na ng kanyang dila, handa ng bitawan, ngunit hindi niya ito masabi. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang pinto sa gilid ng korte ang bumukas. Ang kanyang sekretarya, si Cynthia, ay humahangos na pumasok. Ang muka'y namumutla. May hawak siyang isang sobre at sa kanyang mga mata ay mayroong agarang pangangailangan. Labag ito sa lahat ng protokol, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa makarating sa tabi ng alguwasil at iabot ang sobre. Para sa hukom, sabi niya, habol ang hininga. Emergency. Ang buong korte ay nagulat. Si Mateo Villaroman ay napakunot ang noo. Naguguluhan. Inabot ng alguwasil ang sobre kay Dasyo. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang piraso ng papel at isang maliit na USB flash drive. Binasa niya ang unang papel. Isang bank statement. Nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat sa account ng bagong testigo 2 araw lamang ang nakalipas. Ang naglipat, isang kumpanyang pag-aari ni Rodolfo Villaroman. Ang tiyuhin ng piskal. Binasa niya ang pangalawang papel. Isang printout ng mga email. Mga pag-uusap sa pagitan ni Mateo at ng kanyang tiyuhin. Tinatalakay ang paghahanap ng taong handang makipagtulungan. Ang huling papel ay isang sulat kamay na confession mula sa isang empleyado sa IT department ng korte. Inamin nito na binayaran siya ni Mateo para i-access ang orihinal na video file at burahin ng 1 segundo. Ang 1 segundo na nakita ni Dasyo. Ang lahat ng ito ay natuklasan ni Cynthia, ang kanyang tapat na sekretarya
na dahil sa pag-aalala sa biglaang pagbabago ng isip ng hukom, ay gumawa ng sarili niyang pagsisiyasat. Itinaas ni Dasyo ang kanyang tingin mula sa mga papel. Ang yelo sa kanyang puso ay biglang natunaw, hindi dahan-dahan, kundi bigla ang gumuho na parang isang dam na sumabog. Ang bumuhos na tubig ay hindi awa, kundi galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit para sa mga taong nagtangkang gawing sirko, ang kanyang korte at baluktuti ng hustisya. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga papel patungo kay Mateo Villaroman. Ang piskal ay namumutla na. Nakikita niya ang ekspresyon sa mukha ng hukom. Alam na niya. Dahan-dahan, inayos ni Dasyo ang mikropono. Nang siya'y magsalita muli, ang kanyang boses ay hindi na malamig. Ito ay mabigat. Mabigat na parang bakal, ngunit nagliliyab sa init. Piskal Villaroman, sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Mayroon ka bang nais ipaliwanag? Banatop, ang tanong ni Hukom Dasyo Mandaragat ay bumitin sa hangin na parang isang espada. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Piskal Mateo Villaroman. Namawis ng malamig si Mateo. Ang kanyang postura ng kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Tumingin siya sa kanyang tiyuhin na nakaupo sa likuran, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. Tumingin siya sa malamig at nag-aapoy na mga mata ng hukom. Tumingin siya sa naguguluhang mukha ni Soliman Batumbakal. Wala na siyang tatakbuhan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Wala na po, Your Honor. Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit narinig ito ng lahat sa nakabibinging katahimikan. Iyon na ang pag-amin. Hindi na nagsalita pa si Dasyo. Itinaas niya lamang ang mga dokumentong hawak niya. Isang tahimik na pagpapakita ng katotohanan. Pagkatapos, tumingin siya sa mga gwardiya sa likuran. Isang tango. Iyon lang ang kailangan. Nilapitan ng dalawang gwardiya si Mateo Villaroman. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod nito, ang kanyang tiyuhin ay nilapitan din. Ang pagprotesta nito ay nalunod sa utos ng hukom. Dalhin sila sa kustodya, utos ni Dasyo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Hindi ang awtoridad ng takot, kundi ang awtoridad ng katarungan. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Soliman Batumbakal na nakatayo, tulala, sa bilis ng mga pangyayari. Sa unang pagkakataon, nakita ni Soliman ang isang bagay na iba sa mga mata ng hukom. Hindi na ito ang malamig na tingin ng bakal. Mayroon itong pag-unawa, marahil, pagsisisi. Itinaas ni Hukom Dasyo ang kanyang martilyo, ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay hindi isang hatol ng pagkakasala, kundi isang himno ng kalayaan. Ang lahat ng kaso laban kay Mr. Soliman Batumbakal ay ibinabasura. Mr. Batumbakal, you are a free man. Isang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay isang pagsabog ng damdamin. Tatay! Ang sigaw ni Hiraya ang bumasag sa lahat. Tumakbo siya, hindi na pinigilan ng sinuman, patungo sa kanyang ama. Tinanggal ng mga gwardiya ang posas ni Soliman. At sa wakas, pagkatapos ng napakaraming buwan, nayakap niya ang kanyang anak. Niyakap niya si Hiraya ng napakahigpit na parang natatakot siyang isa lamang itong panaginip. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang anak. Umiyak si Soliman. Hindi dahil sa lungkot o takot, kundi dahil sa purong pasasalamat at kagalakan. Umiyak din si Hiraya, ang kanyang maliliit na braso ay nakapulupot sa leeg ng kanyang ama. Mula sa kanyang mataas na pwesto, tahimik na pinanood ni Hukom Dasyo ang eksena. Hindi niya ito inistorbo. Sa kaibuturan ng kanyang puso,
Isang bagay na matagal nang nagyelo ang nagsimulang matunaw. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na halos hindi na niya matandaan. Habang papaalis ang mag-ama, kasama ang kanilang lola na umiiyak sa tuwa, huminto si Soliman sa may pintuan. Lumingon siya at tumingin ng diretso kay Hukom Dasyo. Walang salitang namutawi. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang pag-uusap. Tumango si Soliman. Isang tango ng pasasalamat. Tumango rin si Dasyo bilang sagot. Isang tango ng pag-amin. Lumipas ang ilang buwan. Ang lungsod ng Pag-asa ay unti-unting bumabalik sa normal para sa pamilya Batumbakal. Ang kanilang maliit na hardin ay muling namumulaklak. Ang talyer ni Soliman ay muling nagbukas. At mas marami pa siyang customer kaysa dati. Mga taong narinig ang kanyang kwento at humanga sa kanyang katatagan. Isang araw, isang sulat ang dumating sa kanilang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob, mayroong isang bank check, isang malaking halaga, sapat na para bayaran ang lahat ng kanilang utang at magsimulang muli ng walang alalahanin. Kasama ng tseke ay isang maliit na card, walang pirma. Tanging 3 salita lamang ang nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Para sa bagong simula, ang amoy ng antiseptic ay pumalit sa amoy ng lumang papel at takot. Ang mga dingding ng opisina ni Dasyo Mandaragat ay hindi nagawa sa mamahaling kahoy, kundi pininturahan ng payapang puti. Wala na ang pulpit, ang roba, at ang martilyo. Siya ay hindi na si Hukom Dasyo. Siya na lang si Dasyo. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mag-resign siya sa pwesto. Ang kanyang mga araw ngayon ay ginugugol niya sa isang tahimik na physical therapy center. Ang kanyang bagong kalaban ay hindi na mga abogado o kriminal, kundi ang kanyang sariling mga binti at ang mga multo ng 15 taong pagkakaupo. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng therapy bed, nakatayo ang isang card na gawa sa construction paper. Isang simpleng thank you card. Sa harap, mayroong isang drawing ng 2 stick figure, isang maliit na babae at isang lalaking nakatayo mula sa wheelchair. Nakasulat sa pambatang sulat kamay. Para kay Judge D, salamat po. Ipinadala ito ni Hiraya 1 linggo. Pagkatapos ng paglilitis, ito ang naging kanyang anting-anting. Sa bawat masakit na pag-unat, sa bawat nakakapagod na ehersisyo, tinitingnan niya ang drawing na yon. Isang paalala, isang propesiya. Handa na po ba kayo, Mr. Mandaragat? Tanong ng kanyang therapist. Isang binatang nagngangalang Leo. Tumango si Dasyo. Handa na ako, Leo. Ngayon ang araw, susubukan niyang tumayo gamit ang parallel bars sa unang pagkakataon. Inilipat siya ni Leo mula sa wheelchair patungo sa isang upuan sa pagitan ng 2 mahabang bakal na hawakan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Dasyo. Ang pakiramdam sa kanyang mga binti ay naroon pa rin. Mahina, parang mga alitap-tap sa dilim, pero naroon. Okay, Dasyo, gamitin mo ang lakas ng iyong braso. Itulak mo ang iyong sarili pataas. Gabay ni Leo. Pumikit si Dasyo. Ang kanyang isip ay bumalik sa korte, sa tinig ng isang bata na puno ng pananampalataya. Itinulak niya. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nanginig sa hirap. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw ng pagtutol. Ngunit nagpatuloy siya. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa upuan. Ang bigat ay dahan-dahang lumilipat sa kanyang mga paa na hindi niya naramdaman sa loob ng 15 taon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kaya mo yan, bulong ni Leo, handang sumalo. Nagmulat si Dasyo. Nakatayo siya. Nanginginig, pero nakatayo. Ang mga kamay niya ay nakakapit ng mahigpit sa bakal na rehas. Napasinghap si Leo sa pagkamangha, ngunit hindi pa tapos si Dasyo.
Tumingin siya sa dulo ng parallel bars, mga 10 talampakan ng layo, parang 1 kilometro. Huminga siya ng malalim. Binuhat niya ang kanyang kanang paa, 1 milimetro, 1 sentimetro. Naramdaman niya ang pag-igting ng bawat hibla ng kalamnan na natutulog ng napakatagal. Itinapak niya ito sa sahig, ilang pulgada mula sa pinanggalingan nito. Isang hakbang. Sinundan ito ng kaliwa. Mas mahirap, mas nanginginig. Ngunit itinapak niya rin ito. 2. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng pait at pagsisisi na kanyang ibinuhos sa kanyang opisina. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Mga luha ng isang himala. Hakbang, hakbang, hakbang. Nakarating siya sa dulo. Nakasandal sa bakal, habol ang hininga, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakatayo siya, nakalakad siya. Tumingin siya sa bintana, sa asul na kalangitan sa labas. Ang parehong langit na pinagdasalan ng isang bata, ilang buwan na ang nakalipas. At mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang pasasalamat ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong na para lamang sa kanya at sa langit. Salamat bata. At dito po nagtatapos ang kwento nila Hiraya, Soliman at Daccio. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na himala ay hindi laging nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng pusong handang maniwala, magpatawad at muling umibig. Ang pananampalataya ng isang musmos ay kayang magbukas ng mga pinto, maghilom ng mga sugat, at magpatayo sa mga matagal nang nakaluhod. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naramdaman namin ang inyong mga kaba, ang inyong mga luha, at ang inyong pag-asa. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang natutunan ninyo sa kwento ni Hiraya? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa naming kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.